Panginoon, salamat po. Lord, salamat po, Amang Diyos, Lord, sa iyong mga kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong plano, sa iyong ginagawa sa amin, Panginoon, sa banal na Espiritu. Lord, wala po kami kung wala kayo sa amin, Panginoon. Pangunahan niyo po kami, turuan, buksan ang aming mga puso, Panginoon, at tumanggap ng mga gusto niyong sabihin sa amin, Panginoon. Maging yaman ito sa amin, Lord, at magpabago ng aming isip, ng aming puso, Panginoon. Lord, maganap ang iyong layunin para sa amin, Panginoon. Salamat po in Jesus' name. Amen. Bago po tayo magsimula, kasi second coming po tayo, no? Muling pagbabalik ng Panginoon. Muling pagbabalik. Ibig sabihin, nakarating na siya dito. Andito na siya dati, umakyat sa langit, at babalik muli. Ayan po ay kwento mangyayari sa ating mga Kristiyano. Pero para po sa mga Hudyo, first time lang po darating ang Panginoon. Amen? Para sa mga Hudyo, first time lang po, dahil magpahanggang ngayon ay inaantay pa rin nila ang pagdating ng Mesiyas na siyang magliligtas sa kanila. Amen ba? So, at yung mga paliwanag na yon, nasa Bible naman yon, no? Nasa Bible naman po yon. At alam niyo po ba, ang second coming, maganda kasi talaga naging topic natin po ito. Kaya ko kayo binigyan ng ganito po, kasi ang layunin po natin ay kahit na nasa bahay, is pwede natin siyang balikan, pag-aralan, kasi habang buhay na po, habang hindi pa dumadating ang Lord, eto pa rin ang reference natin. Amen ba? So makikita niyo po dyan sa 2 Peter 3:9, isinulat po ito dahil meron pong pwedeng maging kaisipan ang bawat isa, na pwede kasing sabihin, ang tagal naman ako, ilang henerasyon na yan na sinasabi, hindi naman dumadating na talaga. Sabi, parating na ang Lord pero hindi talaga dumadating. Totoo po ba? Pwede kasing ganon ang mangyari, no? So, basahin po muna natin yung 2 Peter 3:9. Ay, yung title po, nakita nyo na ba? So, yan. O, di ba? Effort yan effort. 2 Peter 3:9, sabi po, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Nabanggit ko po kanina na pwede kasing ang kaisipan ng tao, hindi naman dumadating Sabi kayo ng sabi, darating ang Lord pero hindi naman dumarating. Alam niyo po ba yung salitang iyon ay pabor po iyon para sa atin. Kasi habang hindi dumarating ang Panginoon, nagkakaroon po ng pagkakataong magsisi ang tao. Pero hindi po ibig sabihin na sinungaling ang Diyos. No? Kasi pwedeng lumabas kapag sinabi yung salitang yun, salita kayo ng salita ng ganito, hindi naman dumadating ang Lord. Baka po, kapag iyon ang ang nanatili sa isip ng isang tao, pwedeng lumabas na sinungaling ang Diyos. Tama? No? Kaya ang sinasabi po natin, ang kanyang pagdating po ay sigurado, darating talaga ang Lord. Yun nga lang, ang pag-delay, ang hindi niya pagdating, hindi ibig sabihin na siya ay sinungaling, kundi para magkaroon ng pagkakataong magsisi pa ang mga tao. Dahil ang layunin nga po ng Lord ay magligtas. Amen ba? Yon. So, ayun po ang nilagay dyan, di ba? Pagtupad sa pangako niya. Kasi talagang tutuparin ng Diyos ang pangako niya na siya ay muling babalik. Amen? At binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat. So makikita po natin sa Biblia ang tungkol sa second coming or ang mga huling araw. No? Napakarami pong teksto na nasa Biblia po. At ilan doon ay mas maganda, ini-encourage po kayo
nabasahin yung 1st and 2nd Thessalonian, chapter 24 ng Mateo, chapter 30 ng Mark, chapter 21 ng Luke, Daniel, at yung Ezekiel. Amen? So nakalagay po yan dyan, pwede yan natin balikan. Kung gusto talaga yung aralin pa, basahin po natin ito, yung mga nakalagay. So ang nakalagay po sa ating material, pwede po meron pa ba silang extra copy? Sila Ate Joy, yan. So ang sabi po, ano ang second coming? Mapapansin nyo po, dun sa ating Xerox, meron pong mga naka-highlight. Tama ba? Yung naka-bold. No, yung mga naka-bold. Para kasi, madali nating masusundan yung ating mga aralin. Ayan. Ibinigay po ito para makatulong sa ating pagkaunawa. Hindi po makagulo. Kasi baka mamaya, ano ba titignan ko? So, gabay lang po itong ating material. Amen? Ayan. So, sabi po, ano ba talaga ang second coming? Ang muling pagbabalik ng Diyos. Sabi po sa Gawa 1:11, kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas, ay babalik dito sa mundo. At kung papaano siya pumaitaas, gayon din ang kanyang pagbalik. Yung binasa po natin ay nagdi-describe kung papaano ang second coming. Kung papaano umakyat pa itaas sa langit ang Diyos, ang Panginoong Hesus, gayon din siya bababa. So kung meron kayong nai-imagine, siguro ganito ang gagawin niya, ganito ang gagawin niya. Sinabi na po na ang paraan ng Diyos ng kanyang pagbalik ay kung papaano siya umakyat, ganun din siya bababa. Amen? Di ba ang galing ng Lord, di ba? Kasi sinasabi niya, ultimo yung paraan ng kanyang pagbalik ay binanggit niya. So hindi tayo magdududa. Kung paano siya umakyat, ganun din ang kanyang pagbaba. Amen? Ang kanyang pagbabalik. So sa 1 Thessalonica 4:16, 17, ang tanong po dito nandun tayo sa ano ang second coming. Di ba? Ayun yung ating topic po. 1 Thessalonica 4:16, 17. Sabi po, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta. So binabasa po natin to para i-describe ano ba talaga ang second coming. Sabi po, pagtawag ng punong anghel, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. So para ma-picture po natin, ma-picture po natin. Interesado po ba kayong malaman ang second coming? Amen. Thank you, Lord. Ayan. So, at nang sa ganon, pagdating ng Lord, hindi po tayo, ano nga ba yung sinabi? Ano nga ba yung sinabi? Teka muna, ano nga ba yung sinabi? Di ba? Ayan. Di ba? Amen. So, ang makakasama na natin, ang Panginoon, sabi po dito, pagbalik niya, makakasama na natin siya magpakailanman. So, ayun ang sign. Kung tayo ngayon, maaaring meron tayo mga pakiramdam na tayo nag-iisa, kailangan natin ng Panginoon, malayo ang Lord. Pagbalik niya, makakasama na natin siya magpakailanman. Amen. So sa pahayag po, magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap, makikita siya ng lahat ng tao, pati ng mga pumatay sa Kanya.
At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Sabi po dito, makikita siya ng lahat ng tao sa kanyang pagbabalik. Na-imagine ko po yun, kung ako nasa loob ng bahay, hindi yan problema ng Lord. Kasi ang pangako niya, makikita siya ng lahat ng tao. Kapag sinabing lahat ng tao, pati bata, pati sanggol, pati bulag. Amen? Pati bulag. Kung lahat ng tao ang tinutukoy ng Lord, because of yung kanyang kapangyarihan, makikita siya ng lahat. No, nasa loob ka man ng building o kung nasa basement ka man, makikita mo 'yon. No, makikita natin 'yon, ang Lord. So, bakit mahalaga ang second coming? Bakit nga ba po? Mahalaga ba ang second coming para sa inyo? Ayan, matatagpuan sa maraming bahagi ng Biblia. So, ibig sabihin po, ang second coming ay hindi po gawa-gawa lang ng tao, kundi ito talaga ay nilagay sa Bible dahil talagang meron siyang gustong sabihin sa atin. Sa Old Testament po, sinabi ng mga propeta na tumutukoy sa katapusan ng mundo. No? Ang katapusan ng mundo, end of the world, ay ibig sabihin, ayun yung kanyang muling pagbalik. Amen? New Testament, mula mismo kay Jesus sa kanyang ministeryo, nagpahayag ng kanyang muling pagbabalik. At mula sa mga apostol, tumutungkol din sa second coming. So sa New Testament yun, ano? Ngayon, mula mismo sa Panginoong Jesus, sabi po niya, maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. Maghihinagpis ang lahat ng mga tao sa mundo dahil dito. Ipapaalala ko lang po, ang topic na natin ngayon is bakit mahalaga ang second coming. No? Mahalaga ang second coming dahil dadating ang panahon na maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. Yung next verse po, bumalik ang amo nila at pinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Ito po yung parable of the talents. Yung binigyan ng 10, binigyan ng 5, binigyan ng 2, no? At pagkatapos noon, pinag-report, di ba? Kaya, tumutungkol to, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang mag-report sa perang ipinagkatiwala sa kanila. So, tumutungkol din po ito sa second coming. So, pagdating po ng Lord, pwede tayong mag-report sa Kanya. Ano ang nangyari sa iyo? Yung iniwan ko sa iyo, actually yung pera, pwede yun yung salvation, yung gospel, yung good news. Paano ba natin ito? Tinago lang ba natin to o na-share ba natin to sa 5 tao, sa 10 tao, sa 2 tao? No? Pagre-reportin tayo ng Panginoon. Ngayon, sa Mateo 25:31, kapag ako na anak ng tao ay dumating bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Uupo ako sa aking dakilang trono. So, ang topic po ulit natin para hindi tayo mawala. Bakit mahalaga ang second coming? Mahalaga po dahil ipapakita dyan na ang Lord ay uupo sa kanyang trono. Amen ba? Dadating siya bilang hari. Alam niyo po yun, yung pagdating niya ng second coming at dumating siya bilang hari, alam niyo po yung impact nun sa atin? Kasi sa ating limitadong kaisipan,
maaaring hindi natin, alam natin siya ay hari. Pero finally, kapag nagpakita na ang Lord at pinakita niyang siya ay hari, meron po tayong matatanggap na revelation doon. Alam niyo po, di ba iba yung nakikita natin, iba yung nai-imagine natin, iba yung nauunawaan lang natin. So dadating po siya bilang isang hari. Maaari kung ngayon medyo pamilyar tayo sa Lord, kapag nakita na natin ang Diyos na siya ay hari, ano ang gagawin natin? Malamang nagluhuran na tayo, di ba? Malamang talagang sumamba na tayo. Meron nga po akong narinig, sabi niya, kapag nag-second coming, malamang yung pagkakaluhod ko, hindi ako tatayo hanggat hindi nasusugat yung aking tuhod. Alam niyo kung kanino galing yon? Kay Billy Graham. Nung tinuro niya po ang second coming, ang description niya po, pag nakita niya ang Lord, luluhod siya hanggang sa magdugo ang kanyang tuhod. Amen? So, ayun yung picture ng hari. Maaaring sa atin, ganun lang kasimple siya. Di ba? So, John 14:3, kung naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. So, ito ay makakapiling na natin ang Lord sa second coming, no? Yung pangako niya na ipinaghahanda niya tayo ng kanya-kanyang mga silid o kwarto o bahay, ito po yung makikita na natin ano ba ang prepare ng Lord para sa atin. Naitanong mo na ba yon, kapatid, sa iyo? Ano kaya ang itsura nung pine-prepare ng Lord na bahay para sa akin? So ayun po yung fulfillment ng kanyang pangako. Sabi po ng mga anghel, ayan, binasa na po natin yan yung Gawa 1:11. Nabasa na po natin yan kung paano siya umakyat, ganun din siya bababa. At iyan po ay galing sa isang anghel. At galing naman sa mga apostol, next slide, sabi po sa Gawa 3:21, ngunit kinakailangang manatili muna si Jesus sa langit hanggang sa dumating ang panahon na mabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Hanggang sa dumating ang panahon na mabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Kapatid, ang tanong po, kasama ba dyan ang ating mga puso? Uulitin ko lang po, ngunit kinakailangang manatili muna si Jesus sa langit hanggang sa dumating ang panahon na mabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Nung binasa ko po yan, talagang nag-speak po siya sa akin dahil maging yung aking puso ay babaguhin ng Diyos. Amen? So, Filipos 3:20, no? At yung babaguhin po, napag-usapan na namin yan sa worship team. Ang pagbabago po ng tao ay para maging kamukha po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ayan. So, Filipos 3:20, sabi po, ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. Nung binasa ko po yan, alam nyo, parang gusto kong palitan yung aking national ID. Yung address ko, di ba? Ang langit ang tunay nating bayan. Parang gusto kong papalitan yung national ID ko. Ang langit ang aking address talaga. Di ba? Totoo naman po. Di ba? Kasi temporary lang itong mga bahay natin dito, ang tunay na address natin ay sa langit. Kasama ng Diyos, no? Kasama ng ating tatay, ng ating ama.
At mula noon, hinihintay natin na may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So 1 Thessalonica 4:15 to 16. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi muna mauuna sa mga namatay na. So sinasabi po, yung turn nating mga buhay ay hindi pa muna. Mauuna po yung mga kamag-anak natin na maaari po, di ba? Merong mga namatay na kamag-anak natin at iyon yung dun natin makikita na susunduin din sila muna ng Lord saka tayo. Alam niyo po yung impact nun? Di ba po, pagka merong namatay na kamag-anak natin, saan kaya siya napunta? So ito, dito yung dadating, yung panahon na yon. Amen? Maganda ba ang second coming? Maganda no? Kasi kung meron tayo talaga mga nawala ng kamag-anak, ito po, dito yung chance natin na makitang susunduin sila ng Panginoon. No, hindi na tayo mangangamba na ano nga kaya, kasama kaya sila o hindi. So sa 2 Thessalonica 1:7, kayo namang mga nagtitiis ay aaluin niyang kasama naming sa pagbabalik ng Panginoon. Ayan. Kayo naman daw na mga nagtitiis ay aaluin niyang kasama namin sa pagbabalik. Kapatid, dumadaan ka ba sa pagtitiis? Ayan. So, alam niyo po, itong verse na ito ang nagpapahayag na baka kapatid, ang dinidesire na lang natin yung lahat ng maganda, lahat ng maayos. Nag-speak po ba yung verse na ito? Kayo namang mga nagtitiis ay aaluin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. So mahalaga at nakikita po ng Panginoon ang mga taong nagtitiis. Kaya sabi ko, baka yung attitude po kasi natin, ayoko. Pagka mahirap, ayoko. Tama po? No? Kailangang mangusap po sa atin habang pinag-aaralan natin ang second coming, ano ba yung attitude ko? Lagi bang gusto ko yung kung saan ako relax, kung saan ako komportable. Kasi mahalaga pala sa Lord yung mga nagtitiis. Nagtitiis at nagtsatsaga sa kahirapan, sa hindi kaayusan, no? At nananatili, di ba? Nag-aantay. No, nag-aantay sa mga paghihirap nila. Parang humihina yung microphone ko. Hello? Ayun. Parang humihina nga. May nag-a-adjust. Hello? Yung bata naman, di ba? Oo. Napansin ko lang parang humihina. Ba't ganun? Oh. Ayun naman po. So sa Hebrews 9:28. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kapatid, eto na naman ang tanong ko, naghihintay ba tayo? No? Habang, alam niyo po, habang may echo. Teka, ayan. Habang inaaral ko po, nagpasalamat ako sa Lord kasi yung ating mindset po sa pangalawang pagdating ng Diyos ay naitama. Naitatama. Upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kasi pwede tayong magkaroon ng mindset
tungkol sa kanyang pagdating, ay darating na lang ang Lord. Diba? Pero nakikita pala ng Lord yung mga naghaantay sa Kanya. Amen? Salamat sa Kanyang salita. Amen. So sa number 2 po, ang topic po natin ay, bakit mahalaga ang second coming? Hindi pa po tayo nawawala doon, ano? Kaya tama ba na meron tayo mga papel para alam natin kung nasaan na yung pinag-uusapan natin. So number 2, inutusan din ang iglesia na asahan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Inuutusan ang iglesia na asahan ang pagbabalik ng Panginoon bilang kanyang dakilang pag-asa. So sabi po, Titus 2:13, habang hinahantay natin ang napakagandang pag-asa. No? Habang nag-aantay tayo sa pag-asa. Kaya actually, alam niyo po, ang tanong po, ano ba talaga ang mindset natin sa second coming? Ito po ay binabaliwala ba natin? Alam niyo po yung topic natin, ito po ay magwawasto sa ating sa tamang kaisipan, no? Para sa second coming. Amen. 2 Peter 3:12, habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo, no? At ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. So ayun na naman po, yung waiting. Nag-aantay po ba tayo ng kanyang pagdating? At ginagawa ba natin yung mga makakayanan natin para mapadali ang pagdating niya? Number 3, ang katuroang ito ang magsisilbing pagpapalakas para magkaroon ng tuloy-tuloy at matatag na buhay. Sino po ang gustong magkaroon ng matatag at tuloy-tuloy na pananampalataya? Ayan. So, pwede po ang second coming ang siyang mag-uudyok sa atin. No? Yung katuruan po natin, ito yung magdadrive sa atin para mapanatiling mainit tayo sa pananampalataya. Paano mo so tinatanong dito po, paano mo gustong madatnan ka ng Panginoong Hesus? Ano ang katayuan ni Ate Rosel kapag dumating? Di ba? Ikaw ang una ko nakita eh. Ano po ang katayuan ni Ate Rosel kapag dumating na ang Panginoong Hesus? Ano ang gusto mong madatnan ka kapag dumating ang Panginoong Hesus? So, Lucas 21:34. Kaya't mag-ingat kayo na, sige po, basahin po natin. Ayan. Ang dami pong nabanggit, no? Pero yung mga bold letters po, huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong mga kabuhayan. Maaari kasi po di ba? Kumbaga, na-sidetrack na tayo, hindi na tayo nakafocus doon sa pagbabalik ng Lord kasi masyado na tayo naging busy sa mga buhay. No? Tapos po, maging handa kayo sa lahat ng oras, palagi daw kayong manalangin. At makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi
napapahiya. So, piniprepare tayo ng Lord, kinakausap tayo ng Lord, no? Na pagka dumating siya, ito yung ating mga gagawin para hindi tayo napapahiya pagdating niya. Amen? Tinanong ko po kanina, di ba? Paano mo gustong madatnan ka pagdating ng Lord? So, ito na po yung mga sinasabi ng salita niya sa atin. Sa 1 John 2:28, sabi po, manatili kayo sa Kanya. Manatili daw. So kapag manatili at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. So, ano po ang malamig? Patayin natin? Yung electric fan. Pakipatay na lang po. Ayan, sabi po, ang paalala po sa atin is manatili daw tayo sa Panginoon. Magre-remain. Hindi alis, balik, alis, balik. Monday, wala ako sa Panginoon. Tuesday, mas malayo ako sa Panginoon. Uy, Sunday na. Wednesday, prayer meeting, nandito ako sa Panginoon. Thursday, Friday, Saturday, may devotion. Di ba? Sabi po, kaya manatili kayo sa Kanya. Ayun po ang gustong sabihin. Amen? 1 John 3:3, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay. Tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Amen. Na-encourage po ba tayo? Ayan, napapaalalahanan tayo. Amen. Thank you, Lord. So, number 2 po, maghanda sa mga pagsubok, paghihirap, problemang darating. Ayan. So, papaano po ba natin tinitignan ang mga pagsubok, mga problema, mga paghihirap? Di ba? Although ito ay mahirap, di ba, ang mga paghihirap ay mahirap, ito po ay nakakatulong sa atin. Hinuhubog po tayo ng mga pagsubok. Amen ba? Malinaw na po ba sa atin yon? So, hindi laging relax. Kasi kung merong testing, ito po ang maghuhubog sa atin, magmomold sa atin. Amen. So, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang sinasabi lang po ay pinapayuhang manatiling tapat. So, mangungusap na naman yung salitang yan. Kailangan tapat. So, ang loyalty, ang faithfulness natin sa Lord ay dapat manatili. Tapat tayo sa Diyos. Hindi tayo natalikod. Lord, teka muna ha. Wait lang. So, manatiling pinapayuhan tayo na maghanda, lalo na sa mga pagsubok, paghihirap, sabi po, manatili pa ring tapat. Sa gitna ng mga testing, sa gitna ng mga trial. Dahil, ang sabi po sa next verse, manatiling tapat, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang, nasa ano na tayo? Mateo 24:12-13. Number 3. Hindi, yun. Number 2. Maghanda sa mga pagsubok. Ha? Ay, tumalon tayo? Teka, mali yung ano ko po. Sorry pala. Ito sa John 14:3. Ay.
Teka, nalito na ako. Ulit-ulit. Po? Yun. So, mali ang pagkakaano ko. Sorry po. Para magbigay ang katarungang ito ng... So, nandun pa rin po tayo sa bakit mahalaga. Tama ba? Bakit mahalaga ang second coming? Ayan. So, number 4 po, page 3. Page 3, yan. So, bakit mahalaga ang second coming? Bubuhayin din ng Diyos, sabi po dun sa 1 Thessalonica, tama yan. Ang mga sumasampalataya kay Jesus, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo, ang unang bubuhayin. So, ayun po, sinasabi lang dito, bubuhayin daw ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus. Meron pa bang natatakot sa kamatayan? Meron pa bang natatakot dito na siya ay mamamatay? Kasi sinasabi po ng Lord, bubuhayin ang mga sumasampalataya. So kung sumasampalataya tayo kay Jesus, tayo ay bubuhayin. Amen. So iyon yung comfort na ibigay ng pangako ng Lord sa mga mananampalataya. Kapag dumating na ang Lord, huwag ka nang matakot, kapatid. Bubuhayin tayo ng Diyos. Amen? So, kailan magaganap daw ang second coming? Kailan nga ba? May nag-predict na ba? Sabi po dito, wala pong nakakaalam ng araw o ng oras. No? Kaya, sinasabi po ito para hindi po tayo ma-deceive. Mamaya po may babasahin ako sa inyo. At sinasabi po ng salita. Nag-sharing po kami ni Kenneth kahapon tungkol dito. At ang ganda po nung yung isang verse na pinagsaluhan namin. Ayan. Walang nakakaalam ng araw o oras. At nakalagay po yan sa Hebrews 10:25. No? Sinabi po, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Malapit na daw, no? Huwag na kayong magsisihan, sabi sa Santiago, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Ayaw pala na tayo ay nagsisisihan. Diba? Sino bang nagsisisihan pa dito? Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit nang dumating ang hukom. So, ayan po, nangungusap po ang Lord sa atin. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, sabi ng Lord, ang Ama lang ang nakakaalam nito. Yan na ha. Para po dun sa mga hindi pa nabasa itong verse na ito. So, sign na ito po ay malapit na. Number 2 na tayo. Ang sabi po sa Mateo 24, tulad ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay gayon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Sino pong nakakaalam ng Noah's Ark? The flood? Yung flood. So katulad daw ang second coming ay katulad daw ng storya ng Noah. No? Baha. No, yung baha. Ang sabi po, bago bumaha, ang mga tao ay ano daw? Nang ano? Ayan ha. Sabi, nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa. So, ayan po, mga kaano yan, yung mga alok ng mundo sa atin para maging komportable tayo, di ba? Nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa. Wala silang kaalam-alam, no? Wala silang kaalam-alam sa mga mangyayari. Ibig sabihin,
nakatuon ang buhay, ang pag-iisip sa pang-araw-araw. Okay lang yan, okay lang yan. Katulad nung panahon ni Noe, hanggang sa dumating ang baha, inabutan ng baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Kung may 2 taong nagtatrabaho sa bukid, maaaring ang isa ay iiwan ang isa. Kung may 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. So ito po ay sign. No? Isang senyales pala yung rapture. Kasi sinasabi na po di ba? Kapag merong iniwan at natira, ayun na yun, sign na ng second coming yun. Amen? Hello. Sa 1 Thessalonica 5:1-5, habang inaakala, yung ano na lang po ako yung naka-highlight, habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila, biglang darating ang kapahamakan, katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak. So alam po ng mga babae ito, no? Meron po bang babae na alam niya kung anong oras siya manganganak? Wala po, Wala pa pong, hindi pa po nangyari yun na 1 week before, alam niya na kung kailan siya manganganak, anong oras, anong araw siya manganganak. So katulad daw po, habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila, katulad daw ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak, ngunit kayo, mga kapatid, ay hindi namumuhay sa kadiliman daw. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Sinabi po ito ni Mami Sin sa devotion natin. Kapag nabigla tayo, ibig sabihin, hindi tayo handa. Tama? No? Hindi tayo dapat nabibigla. Kasi ang sabi po, mga kapatid, namumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik. Ang mabibigla lang yung hindi handa, yung nasa kadiliman. Amen? Dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi na sa kadiliman. So anytime na dumating ang Lord, alam natin handa tayo. Amen? Laging handa. Sabi nga po ng number 3, siguradong mangyayari. Ayan, eto na po. Siguradong mangyayari. So dito masasabi natin hindi nagsisinungaling ang Lord sa pangako niya na siya ay muling babalik. Sa Mateo 25:1-3, sabi po dun ang storya ng parable of the 10 virgins. Sabi po, di ba? Yung 10 virgin, binuksan ang pinto, nakapasok yung 5, naiwan yung 5. Ibig sabihin, talagang darating at merong makikitang hindi handa at merong mga handang tao. Saan tayo kabilang doon? Sa handa, syempre, amen. I-claim natin yan handa ako pagdating ng Lord. At gawin natin syempre. Amen? So ang next item po, paano maghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon? Eto na, kapatid, paano daw mag-prepare sa muling pagbalik ng Lord? Watch and pray. Maging mapagbantay at mapanalanginin. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Isa po ito sa purpose ng prayer. Dahil
Dumadating ang tukso at matatalo tayo ng tukso kung hindi tayo nagpe-pray. So prayer po ang magliligtas sa atin sa tukso. Amen? Sabi po, upang hindi kayo madaig ng tukso. Lucas 21:36, manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring hirapan at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Magkaroon daw po ng lakas para magtagumpay sa lahat ng mangyayaring kahirapan. Kapatid, hindi tayo excuse na tayo ay hindi darating ang kahirapan sa atin. Totoo ba? Totoo ba? Kaya ang sabi ng Lord, lalo na, di ba, sa panahon ng kahirapan, kinakailangan ang prayer mo. Kinakailangan ng prayer mo. Maaari, di ba, nadadala tayo ng emotion. Ano ba to? Ang hirap-hirap. Ang first thing to do, kapag nakakaranas tayo ng kahirapan is to pray. Amen? Thank you Lord sa inyong salita at nare-remind, di ba? Napapaalala, nangungusap ang Lord sa atin. Ito na, I thank you. God bless you. Maganda sa mga pagsubok, ito na po, nandun na tayo number 2, no? Yung mga pagsubok, paghihirap, problemang darating, hindi po tayo excuse dyan. At kailangan po, sabi po dun sa Gawa 14:22, na palakasin ang loob. No? Palakasin ang loob ng mga alagad at ng manatiling tapat. At pinayuhang manatiling tapat sa kanilang mga pananampalataya. Ayan. Yung encouragement po ay mahalaga. Mahalaga po ang pagpapalakas, no? Kaya ano tayo? Yung magpaturo tayo sa Lord, paano tayo mag-e-encourage? Kasi hindi natin alam yung mga sitwasyon ng bawat isa, 'di ba? Hindi natin alam yung pala kandadurog na yung puso ng kapatid natin, tapos tayo kung ano-ano pa yung mga sinasabi natin sa kanya. Nakita ko po dito na maganda pala na nagpapalakas ka ng loob ng kapwa. Amen ba? Ang kasamaan ay lalaganap, Mateo 24, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So kapag nagiging masama na ang mundo, ang epekto pala nito, manlalamig sa pag-ibig ang mga tao. At kapag nanlamig ang pag-ibig ng tao, ano ang mangyayari sa kanya? Magagalit siya. Ang anger or hate ay is the absence of love. Kapag may anger, walang pag-ibig, nawawala yung pag-ibig. No, kaya kailangan alam natin 'yan. Ang kasamaan ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Alam niyo po, maraming mga umaga sa akin, pinapaalala ng Lord sa akin, huwag mong kalimutang magmahal. Sinasabi sa akin ng Lord yan, maraming umaga, pagkagising ko, huwag mong kalimutang magmahal ng kapwa. Yun. Number 3, naisin at pagsumikapang maging katulad ni Kristo. So maging Christ-like po. 1 John 3, sabi po, yung naka-highlight na lang, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Kung malinaw daw po sa atin na darating ang Panginoon, malinaw sa atin yung pag-asa na isang araw makikita natin ang Panginoon, ay nagsisikap
na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Automatic pala yun. No? Kapag dinideclare natin, gusto ko makita yung pagdating ng Lord, automatic yun. Nagsisikap tayong maging malinis ang pamumuhay. So letter A, pagsumikapan ang kabanalan at kalinisan. So sabi po ng word, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Next verse po, 1 Thessalonica, naway pasaganain at pag-umapawi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa sa lahat ng tao. Palakasin niya ang inyong loob upang kayo ay manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos at Ama. Ang pagiging katulad po ng ating Panginoong Jesus ay dapat andoon ang kabanalan, andun ang kalinisan. No? Kumbaga pinagsisikapan po nating maging malinis ang ating pamumuhay at maging tama at banal according sa kagustuhan ng Diyos. Amen ba? Letter B, ito yon na minsan ay parang nadidisib ata ang ating mga kapatiran dito. Kaya, ano ba to? Information brigade to. No? Sabi po, pagsumikapan ang pagdalo sa mga pagsasama-sama. Kasi ako po naging biktima nito. Nung ako po ay bago, nagkaroon ako ng kaisipan, ay, prayer meeting lang yan. Sabi po, pagsumikapan ang pagdalo sa pagsasama-sama. Nasa Hebrews po yan. Di ba? So, ang treatment po, pwede kasing maging treatment natin, pero ang ine-encourage tayo ng Lord na pagsumikapan nating dumalo sa mga pagsasama-sama. Fellowship, gathering, no? Dahil mahalaga ito, pwede tayong lumakas dito. Di ba, kesa tayo ay nasa bahay lang, o kesa tayo ay nasa kung saang lugar, might as well na tayo ay nandito sa church. Amen ba? Dahil tapat ang Diyos, meron at meron tayong matatanggap. Ayan. So sabi, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Tapos sa letter C, maging bahagi ng buhay ang pag-share ng gospel ni Kristo. Hindi po tayo nawawala. Sabi po, ang topic po natin ay paano maging katulad ni Kristo. No? Paano ba maging katulad ni Jesus? Sabi po, maging bahagi ng iyong buhay ang pag-share ng gospel. No, i-share natin kung paano maliligtas ang tao. John 15:16. 'Di ba? Go and bear fruit so that your fruit should remain. Lucas 19, yung parable of the talents. Ipinangalakal nyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Kaya yung sinabi ko kanina, yung parable of the talents, papaano mo shinare yung ibinigay, yung libreng ibinigay na kaligtasan kasi libre po ang kaligtasan. Amen ba? Regalo ito ng Diyos sa atin. Libreng kaligtasan tinanggap natin, libre din nating ibibigay. Amen? So, maging bahagi ng buhay ang pag-share ng gospel. Mateo 4:17, sabi po ng Lord, repent, for the kingdom of heaven has come near. So, mahalaga po yung pagsisisi din, yung pagre-repent, pagtalikod. Di ba? Pagtalikod at hindi ibigin, kundi talikuran ang mga kasalanan o ang nagpapahamak sa atin. Amen? Tapos letter D, mag-aral ng mabuti sa salita ng Diyos. Actually, last page na po, di ba? Ayan, last page na po ito. Sabi po, magpatuloy ka sa mga aral na natutuhan. Pakinggan po natin itong sinasabi as if ang Lord ang nagsasalita sa atin. Magpatuloy ka
sa mga aral na natutuhan mo at matibay mong paniwalaan. Alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa likong gawain, at sa pagsasanay para matuwid na pamumuhay. Maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. No, para automatic sa atin yung mapunta ka sa isang sitwasyon, tapos automatic ang reaction mo, ang response mo is to do good. Paano ka gagawa ng mabuti? Kailangan yung word ay nananatili sa atin. No, yung sinasabi ng Diyos. Ito po yung i-share ko sa inyo. Sa isa sa mga sign ng muling pagbabalik ng Lord, ito po ay nasa 2 Thessalonica chapter 2, verse 3 to 4. Pwedeng pakisulat na lang po, no? Sabi po, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Uulitin ko po Hindi daw darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Kapag nakakita po tayo, itutuloy ko muna, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ang tinutukoy po dito ay Antichrist. Isa po ito sa sign, no? Kapag merong Antichrist na lumabas, ito po yun. Uulitin ko po hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So, hindi daw po mangyayari hanggat hindi dumadating yung Antichrist. Alam niyo po yung Antichrist ay lahat po ng salungat sa Diyos ay yun ang kanyang itataas. So, ayaw niya pong merong gathering. Ayaw niya po na merong nagwo-worship. Ayaw niya po ng merong nagpe-pray. Yung gawain ng Diyos, ayaw ng isang Antichrist. At magiging laganap po ito sa mga huling araw. So kapatid, tama ba na maging matibay tayo sa pananampalataya? Kasi masusubok, dadayain tayo. Kasi kung ano yung nakikita nating mahirap na ginagawa natin para sa Diyos, ang siyang gagamitin ng kalaban para tayo dayain. Kaya maging masipag tayo. Ini-encourage ko lang po, kayong lahat. Maging masipag at manatili kung ano yung totoo. Kung darating po ang Lord, gusto po natin lahat tayo magkakasama. Amen? So, na-appreciate nyo po ba yung ating lesson? Balikan po natin to Balikan po natin. Basahin po natin yung mga verses para talagang alam natin.
Ayan po, tapos na po tayo. Mag-pray na po tayo. Meron po bang tanong pala? Meron bang tanong? Wala po. Kaya magpe-pray na tayo. Pinupuri ka namin, Lord. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Dahil hindi po kami nagdududa sa klase ng pagmamahal nyo sa amin, Panginoon. Kayo lang po ang nagmamahal sa amin ng ganito. Kaya marapat lang, Panginoon, na talagang kami po ay manatili sa iyo, Lord. Sa iyong pag-ibig lalo na, Panginoon. At sa iyong biyaya, Panginoon, talagang ang prayer po namin, Lord, ay talagang wag po kaming hayaan, Panginoon. Gaya po ng sinasabi ng Our Father, Panginoon, deliver us from every evil. Deliver us from every evil, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon, na magmumula sa inyo, Lord. Kayo po ang magbibigay nito sa amin. Maunawaan po namin ito, Panginoon. Dahil ang gusto po namin ay makapiling kayo. Lord, makasama kayo, aming Diyos Ama, Panginoon. Ito po ang aming hangad, ang aming desire, Panginoon. Kasama ng aming mga kapatid, kasama ng aming mga pamilya, Panginoon. Ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, Lord. Lord, manatili po ang mga salita nyo sa amin, Panginoon. Maging matatag po kami, Panginoon. Bigyan nyo po kami ng disiplina, Lord God, talagang i-encourage nyo po kami to discipline ourselves, Panginoon. Makita po namin ang benepisyo kahit na ito ay mahirap, Panginoon. Kung ang kapalit naman nito ay kaligtasan, makasama namin kayo at makaharap kami sa iyo, Panginoon, nang hindi kami napapahiya, Panginoon. Turuan nyo rin po kaming mag-abang, Panginoon, mag-antay, maging handa, Panginoon, sa inyong pagdating, Panginoon. At sa ganitong paraan, Panginoon, marami rin kaming pwedeng iligtas pa, ipakilala sa inyo dahil, Lord, alam namin kung ano ang sinasabi nyo, Panginoon. Ma-share namin ito sa aming mga Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po. Lord, sa inyo ang papuri, Panginoon. Kayo po ang mahayag, Panginoon, sa buhay naming lahat, Panginoon. Kung kami po ay magkakaroon ng kabutihang gagawin, kayo ang mahayag, Panginoon. Kayo ang makita, Panginoon. Kayo ang marinig, Panginoon. Ito po ang aming desire, Lord, na kayo ay maluwalhati, Panginoon, dahil kayo ay tapat, Panginoon, na pagdating ng araw, Panginoon, ang lahat ng paghihirap namin, Lord, ay kikilalanin nyo rin, Panginoon. Kung ang aming Panginoon ay glorify nyo, Panginoon, ganun din ang gagawin nyo sa amin, Panginoon. Kaya hindi po kami mapapagod, wag po kaming mapagod, Panginoon, na gawin ang tama, piliin kung ano ang tama, kung ano ang gusto nyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Sa banal na Espiritu kami ay aasa, Panginoon. Kayo ay tapat, Panginoon. Kayo ay tapat, Panginoon, Lord. Salamat po. Dahil ang Diyos namin ay makapangyarihan. Hallelujah, Lord. Salamat po in Jesus' name. Amen.